kuri-kuri, nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Tumatak sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matuuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am, kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Benamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balonga, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Learn Pure Aesthetics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated. Victorino Bitong Dario. Good morning, madlang people! Magandang buhay, mga kaagapay. Ito na naman po tayo sa isang oras po na talakayan. At syempre, kasama ko na naman ulit ang aking partner, si Kumaring Dante Jata kang Barangay Balete, Bacon. And today is November 27. Yes. Thursday po, ano? Yes. Yan, maganda po ang araw natin ngayon. Pero, paalala pa rin, ingat-ingat po pa rin ang gabos. And syempre, good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, Bacon District, and West District. Ayan. Yes, morning, and welcome sa Kaagapay sa Umaga, Maring Dante. Yes, Mari, good morning everyone. Good morning Province of Sorsogon. Good morning City and Bacon West and East District. Mari, pasensya na last Tuesday wala na naman tayo. Ano kasi meron tayong importanteng sinamahan sa Provincial Hospital, no? So hindi natin pwedeng pahindian yan. Yes, no, buhay yan dapat, Mari, na lagi nating iniingat-ingatan. Kaya wala tayo dyan, ano? And again, Mari, sa tama ka. May pasok na po ngayon from all levels, no? So ibig sabihin noon 5 days kayo na nagbakasyon. Sabado, Yung mga bata, yung mga, lang, including college, Mare. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, and Miyerkules. So ngayon napakaswerte ninyo, 2 days na lang. Sabado na naman, wala na naman pasok. Mamaya itatakil natin, Marian, kasi mayroong mga magulang na hindi pa ba magre-resume ang klase, no? Kasi para at least malaman natin, no, na sana hindi natin alam kung saan lalagay ang gobyerno sa atin, no? So mamaya abangan niyo po yan. Yes. And syempre, Mari, batiin muna natin ang mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday Yes, today. happy birthday sa inyo. Oo, happy birthday. Hindi lang birthday, Mari, sa mga nagsiselebrate sa indang anniversary, fiesta, gabos, kung ano man po yan. Sana po ay maging masaya ang iyong pagselebrar. And good morning kay Miss Eva. Ganda-ganda ni Miss Eva kahapon na graduation ba nila? Good morning kay Dr. Pineda sa Westex Institute of Technology. Assessment ata nila kahapon. And syempre, pasalamatan po natin ang ating ina kang siyudad ng Sorsogon, Mayor Esther Amor, na kung saan siya, sa kanya po ito, Mayor Esther Amor, First City Scholar for Beauty Skin Care, NC2, in partnership with Westex Institute of Technology Incorporated, developing skill, molding character, improving lives. Ayan, salamatunong po kay Mayor Esther Amor. And syempre, kay Dr. Pineda kang Westex Institute. Yes, yan. no? Ang dami nating mga ang dami nating mga na hindi natin na topic last Tuesday. Yes, Kasi oo. meron kang bisita last Tuesday. Si Sir Sao sa ora mismo, si Mr. Chad. Then the president the president of yes. Ang nakaraan ng ating bisita naman, ang ating always guest na hindi tayo nagsasawa ay ang PhilHealth. Yes. Oo, si Mr. Vic Ardales. Yes, and good morning, Marisa, sa Atuwi. Grabe na po. Good morning, Annalyn Olivari Anchos. Good morning, Ma'am Jem and muling Jesta daan po sa Barangay Balete. And good morning kay Kagawad Nong Merciales Mendizabal ng Barangay Bihia, Magallanes. And condolence sa mga kasamahan namin sa Kaides Station, kay Kagawad Onrobia. And ulitin po natin, congratulate natin pagpupugay at pagpupuri sa Barangay Buhatan, sa pamumuno po ni Edwin Divina. Congratulations po kay Mr. Arans Kilagabayo, BNS,
Most Outstanding DNS in the City of Sorsogon. And syempre, sa Barangay Buhatan, congratulations po. Ano po? Barangay Nutrition Committee Top 3 Performing Barangay in Nutrition. Congratulations! Ayan. Congratulations po, Kap. No? Keep up the good work. Marami pa sanang awards na dumating sa inyo. Yes. No? And syempre, mamaya, pati po yung Sorsogon City. Ang daming, I think kahapon, nasa Manila ata ang ating ina kang syudad ng Sorsogon para na matanggapin ang award. Ang daming award na natatanggap ng ating ang Sorsogon City, Mari. Wow. Congratulations. Oo. Ano po? Ayan. At least na natin ang mga awards na awards ng Sorsogon City, Mari. And mamaya po mga kagapay sa umaga, wag po kayong maglilipat. Ito na po sabi nga namin ni Kumare, halos araw-araw po ito po ang aming paalala topic regarding po sa mga dog stray. Yes. Na kung saan po mag-i-issue ang Citybet ng citation ticket. Mamaya hintayin po natin ang aming bisita, si Dr. Jose Maria Alindugan. Mamaya-maya pa po 'yon. Kaya sa mga sa amin nakatutok sa programang Kaagapay sa Umaga, mapapanood niyo po kami live na live po sa YouTube and sa Bicol TV page and syempre sa aming mga FB account. Yes, Sa live inyong na mga live po yan. katanungan. Sa mga may katanungan po mamaya pagdating po ng ating mga, ihanda nyo na po yan. Para po pagdating ng aming guest, maitanong nyo na po yan at para malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng City Veterinary Office regarding po diyan sa pagkadami-daming mga nagkalat na mga stray dog, Mare. And ikwento ko lang Mare. Sige, Mare. Saturday, every Saturday kasi andyan tayo sa Rimpiolas para mag-walking. Sige. Early morning. Talagang totoo po yun. Isa doon naman sa dahilan ko ng yung mga ipinapasa sa ating picture ng mga senior citizen na everyday po nag-walking. May mga asong gala po dyan sa Rimpiolas. And ako po boy nagpapatotoo nung Saturday, meron po akong video na naandun. Yung tao na lang ang sabi niya, naglilikay habang sila nagja-jogging, walking, naglilikay sila sa mga ayam. Kasi syempre natatakot. Kay sino naman nga talaga pag sila ay kinagat? Sino ang responsableng pet owner ang pupuntahan? Po? And ngayon naman na umaga, alas 6:30 po, papunta tayo dito sa estasyon. Paglabas ko rin sa bahay dyan mismo sa may harap sa may SSU, meron pong mga aso. Hindi ko alam kung papasok din ng paaralan. Kaya very timely naman po itong topic natin kasi ang daming nagtataas ng kilay dahil dito sa ordinansa na matagal na rin ng Citybet na kung saan ngayon na sana matutukan ngayon po na may patupad. Yes, dahil Mare. ang dami rin pong na-aksidente dahil lang po sa mga lagalag po na ayam. May billing. Kaya to? Kuya, may billing. May to? Kaya ayan abangan nyo po yan mamaya kasi mayroon po tayong guest na siya po mismo ang makakapag tawag nito, makakasagot ng lahat ng mga katanungan ninyo. Again, sa mga pet owners or hindi man kayo pet lovers, mayroon tayong mga obligasyon. No? Sabi ka natin, Mare, nung mabasa natin ang post ng Citybet na tayo, minasaludo sa inda dahil nga sa talagang everyday na problema kang sa tuyang mga residente ini na mga ayam. Yes, Mare. Oo. Kung Totoo yan. andun po kayo sa City Health, na kung saan talagang pila-pila ang nagpapa-inject ng anti-rabies. Hindi lang, Maria, lalo na sa provincial hospital, no? Buti sana kung hindi na uubusan ng ng mga anti-rabies. So maging maingat po kita bilang mga pet lovers, pet owners, no? With responsibilidad po ninyo iyan. Hindi nyo pwedeng ipasa sa iba ang responsibilidad ninyo. Ang nakakaawa dito, Mare, yung mga na-aksidente. Correct. Sabi nga natin, matitiway ang buhay pag ang sangkot sa pagkaka-aksidente natin.
ng mga mahal natin sa buhay ay yung aso. Yes, Mare. Diba? Totoo yun, Mare. Pag andyan na, wala nang may gustong umangkin ng kanilang mga alagang Pumasok aso. na yan sa bahay nila, ha? Oo, hindi na nila kilala ang kanilang mga alagang aso pag na-accident. Pero ito gumagawa na ang Citybet, ang LGU ng paraan para malesen ang mga ganitong insidente. Pero ang dami pa rin, Ang dami Ewan pa rin ko, Mare. mga sorsuganon ang tumataas ng kilay dahil dito. Habang hinihintay po natin ang ating guest for today, ito Sige, Mare. natin ito ng last Tuesday kasi kinulang tayo sa oras. Sabi nga po natin, pag kami ni Kumaring Dante ang magkasama, kulang ang isang oras. Ano po? Hihingi tayo ng additional hour. Ito po sa dami-dami na nagrereklamo, Mare, Yes, ng mga Mare. commuters regarding po dito sa pag-overcharge ng mga tricycle Yan! driver. Hindi po natin nilalahat ang mga tricycle driver dito po sa Sorsogon. May mga kaibigan, kasi kaibigan naman natin lahat ng mga drivers, ng Yes, mga Mare. tricycle Oo, driver. oo. Pero may iilan din po, sorry sa words, na mga medyo mapagsamantala. Pasaway. Pasaway. Nadadama yung mga mababait, True. na mga tultol. Yes, Mare. Tultol Oo, ng totoo mga yan. tricycle Totoo driver. yan. And isa pa rin po to, hindi naman po lahat ng mga tricycle driver, meron din pasaway ng mga commuters. Ano po, kaya sabi naging balanse din tayo. May mga pasaway din ng mga commuters, talagang pasaway din, may mga pasaway din Yes. ng mga tricycle driver. Correct, po? Mare. Oo. Kaya nagkaroon po ng abiso ang opisina po ng SK3. Good morning kay Sir Anian Chingues sa gabos po ng mga traffic enforcer. Saludo po sa Indo. Ito po, may abiso po, mahigpit na pinapaalalahanan ang ating mga tricycle driver na huwag pong mag-overcharging o maningil ng sobra sa mga mananakay. Sundin ang nakatalang taripa o fare metrics at ang kanya-kanyang rota. Iwasan rin ang tumangging isakay ang mga pasahero of refusal to convey passenger. Tandaan din na obligado po ang pagbibigay ng 20% discount sa mga pamasahe para sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Ito ay batay sa Republic Act 994 at Republic Act 11314. Magiging mahigpit po ang ating pagpapatupad dito dahil sa maraming reklamo ang natatanggap ng ating opisina kaugnay ng overcharging. Sino man ang mapatunayan na naningil ng sobra ay mabibigyan ng kaakibat na penalidad at maaring bawiin ang prangkisa sa tamang proseso. Importanteng paalala rin na dapat na nakadisplay sa loob ng inyong mga tricycle ang updated at malinaw na kopya ng fare metrics, MTOP at driver's accreditation ID. Ang pagkakadisplay ay dapat na agad na makikita ng publiko sa loob ng tricycle o mga pasahero. Dagdag po natin. Maliwanag. Kailangan din na may ilaw sa loob ng sidecar kung magpapasada ng gabi. Sa mga commuters naman, mabibiktima ang ilan ng mga abusadong drivers. Huwag mag-atubiling ipaabot ang reklamo sa ating opisina upang ito ay magbigyan ng karampatang aksyon. Laging tandaan at huwag kalimutan kunin ang franchise plate number or FPN na sinasakyang tricycle. Mas mainam na maghain ng formal na reklamo sa ating opisina o maaari rin pong tumawag sa ating opisina sa hotline 0939-983-5163 o mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook account. Sa ating mga tricycle drivers, hagad po namin ang inyong kooperasyon, ligtas at maayos na pamamasada. Huwag pong abusuhin ang mga mananakay at sumunod sa mga batas trapiko at pagsilbihan ng maayos at magalang at onestong serbisyo ang ating mga pasahero. Maraming salamat po. Serbisyong may puso, galing po ito sa post ng SK3. Ayan, Tama lang yan, Mare, kasi napakalinaw, Mare. Kasi ang dami nga namang mga umaabuso, lalo ngayong magpapasko. No? Kasi ano lang tayo, sabi nga maging patas tayo sa paghahanap buhay, no? Kasi kawawa naman yung sasakay sa inyo niyan tapos sisingilin nyo ng ganyang taas. Kasi no? talagang Makonsensya naman tayo. Hindi natin nilalahat, Mari, ha? Pero talagang totoo lang, sa totoo lang, realidad. Talagang marami, may mga may mga mga pasaway na tricycle drivers, Mari. Totoo yan. Yes, kasi mga nakaraan, Mari, tinatad tayo ng mga reklamo sa SOCMED
regarding dito sa mga nag-re-refuse ng pagpapasakay ng pasahero, pag-overcharging, ano, kahit nga tayo pero hindi na rin natin ano kasi minsan naunawa natin. May mga abusado po talaga. Kahapon experience natin din sa Gaisano, ano. Diyan lang Gaisano to SSU, ayaw ako kagabi pasakayin dahil ano nga, ma-traffic. So, ang ginawa ko, pumunta, hindi na, naglakad-lakad na lang ako, exercise naman. Pero talagang napatunayan ko rin na totoo po ang mga sinasabi, ang mga nirereklamo ng mga commuters. Pero may isa rin akong nakausap, Mare, na driver na hindi lang naman po kami nagpapasaway, kahit mga commuters nagpapasaway din. Ay, ganon. Totoo nga naman po talaga. Totoo yan, Mare. Totoo yan, Mare. No? Kasi hindi naman kukuhanin natin both sides. No? Hindi lang naman natin tututukan ang mga tricycle drivers. No? May mga times na ang mga pasahero minsan makulit din. Pasaway din. No, oo. Kaya tayo din naman, unawaan lang. Pero sa mga drivers, wag ko tayo masyadong abusado, ha? Sa pagiging, sabi nga natin, unawaan lang. Pero kung alam naman ninyo na napakaalapit lang naman lang pupuntahan, tapos sisingilin nyo ng gayaan. Ito nga, abay, Mare. napaka-konsensya nyo. Ay, hindi, wala na kayong konsensya. Ngayon ko nga lang nalaman round ha. Ito from dito hanggang Amiliano, Piot. Ako nagbabayad kahapon 50 pesos. Pag solo lang talaga, dito nalaman ko ano lang pala, magkano lang pala. Kasabay din pala to sa round is 12 pesos. Pero never ako nagbabayad ng 12 pesos. 15 pesos po talagang binabayad ko. Pero talagang may mga abusado. How about, Mare, ang mga estudyante na talagang sapat lang ang binigay ng magulang na papuntang school, paano ang pag-uwi? Ano, kaya kung siningil nyo ng mataas. Totoo. From SSU to SM, palagi po talaga sila nagsisingil, lalo pag solo, 50 pesos. Pero kung sututusin po, talagang hindi makatarungan yon. Kasi nakalagay po talaga dito, nang binigay po ng SK3, nang tama yon, ilagay yon sa nakikita ng mga commuter sa loob ng yung tricycle, ano po, ang tarifa. Para nakikita din po natin kung magkano po tayo ang babayaran natin. Ilan lang naman kasi kayong pasaway na tricycle driver. Nalalahat na lang yan in general. No? Kawawa naman yung tapat na mga tricycle driver. No? Kayong mga balasubas, I'm sorry for the words. Kayo naman, pakonsensya naman tayo. May mga anak din siguro kayo. May mga pamilya din siguro kayo. Paano kaya kung ganyan din ang reklamo sa inyo ng mga anak ninyo? Ano kaya ang ma-feel ninyo, no? So, lalo na pag maulan, Mare. Maging fair lang tayo, Mare. Yung sa Diyos-Diyusan lang na trabaho, sa Diyos-Diyusan lang na hagad pasahe. Kasi minsan, ako minsan, Mare, sa totoo lang, nakaranas din ako niyan. Imagine from Save More to Schumart, 70. No, 70? Oh my gosh. Totoo yun. Talagang sobrang pananamantala. Hindi ko lang nakuha ang kasi ayoko panawagan din ng opisina ng SK3 na kung kayo pa may reklamo, kunin nyo po yung franchise ang plate number. Kasi kung walang nagre-reklamo, paano naman talaga masusolusyonan? Puro lang tayo reklamo sa SOCMED. Hindi po masusolusyon ng SOCMED yan na kunin nyo po ang pangalan kasi nga pinapalagay nga po kanila. Kaya nga may mga ID na rin ang mga tricycle driver natin dito sa Sorsogon para ma-identify natin. Ano po? Na magreklamo kayo para mabigyan ng karapatan na solusyon. Yes, and naman po sa mga pasahero, kasi minsan nakakaawa din naman na nahuhuli yung mga tricycle drivers, no? Kita man po ng mga pasahero, magsunod po kita kung saan po ang babaan, saan po ang sakayan. Loading, unloading. Yes, kasi napapansin ko yan, Mari, kawawa ng mga tricycle drivers once na natitikitan. Yes. Kasi dahil lang sa inyo, sasabihin nyo pa, ay dito ako babawa. Wag po tayo na kung saan kayo gustong bumaba. Kahit hindi tama, doon kayo bababa. Hindi naman kayo matitikitan. Correct. Yung driver po. Yes. Pag minalas-malas pa, pati driver's license, Kaya wag po tayong makulit tayo mga pasahero, tayong mga mananakay. Please, mag-unawaan tayo. Ang mga driver, magkano lang ang kinikita niyan? Magkano lang, tapos titikitan. Kung pa yan, ang tawag doon na hindi naman sa'yo, hindi mo naman pag-aari yung tricycle. Ang tawag doon, Papa Harold, nakikipasada lang. Boundary.
Tama ba? Correct me if I'm wrong. Nagba-boundary lang. Kaya, Kawawa. o kaya nga. Kasi, Tapos matitikitan ang ticket mas 1.5. Oh my God. oo. Kaya sumunod tayo sa batas, no? Mag-tricycle driver yan or tayong mananakay, sumunod tayo sa batas. Wala naman hong problema kung tayo'y sumunod. May mga, ako senior citizens na rin, tayo na mga senior citizens, please, wag ho tayo maging makulit na sabihin natin, senior na ako, bakit hindi nyo ako? Hindi po, kailangan ho nating sumunod sa din. batas. Ano po ba, saan po ba ang tamang sakayan and tamang babaan? No? Hindi porket senior citizens tayo, ipapangalandakan natin, senior, tama ba yung ginagawa natin? Yes. Diba? Buti na lang po tayo nakababa na ng tricycle. Maya, nandyan na, titikita na. Yes, nakita kasi natin. nakikita yan sa monitor din sa ano nila Walang kawala po kasi. Tad na tayo ng CCTV. I'm sorry I'm sorry sa mga senior citizens, sa kapwa ko senior citizens. Maunawaan ho natin yan, no? Kung sakali man medyo napalayo tayo ng babaan or ng sakayan, mapag-unawa tayo dapat. Kasi sila po sumusunod din. Kasi once na nakikita niyan, pwede nyo bang tubusin ang ano niyan? Ang driver's license dahil ayun doon sa kagustuhan lang yes. ng isang pasahero. Yes. Oo. No? Wag natin pairalin yung senior citizens, sagin na lang tayo na lang ang tayo na lang parati ang natama. No. Kailangan na tawag nito, i-priority din natin ang kaligtasan natin, kaligtasan ng driver. Alam mo, Mare, natawa ako doon sa City Hall habang naghihintay ako ng tricycle, nakausap ko yung drivers doon. Yan ang sinabi nila, paano man kami ng mga drivers na naaabuso ng mga mananakay? Oo nga naman. Oo, totoo yun. Talaga Totoo naman, yun, Mare. pakinggan din natin ang mga side nila, no? Hindi lang yung side ng mga nagre-reklamo rin. Pero sa totoo lang, dami talaga. Kahit tayo, nakaka-experience din tayo ng pang-aabuso ng mga driver. Tricycle driver. Ano po? Tayo ba hindi ba natin naaabuso din yung mga drivers? Drivers. Opo, naaabuso din natin. Pero hindi ibang klaseng abuso hindi yung naiisip mo, Mare. Oo. Kaya nga sabi ko nga, Maris, unawaan lang, no? Wala namang mawawala doon kung tayo mag-unawaan, no? And ito, Mare, may nasampulan na dahil sa overcharging niya. Alisto naman itong babaeng to na nakuha talaga niya ang plate number. Nagreklamo siya, pinatawag sa opisina ng SK3. Yun, sa kantidad na 50 pesos, nagmulta siya ng 1.5. Naghingi naman ng sorry. Nag-sorry naman siya, pinatawad naman. Mantakin mo naman, sa maghapon na pagpapasada, uulan o init, andyan talagang grabe ang risk ng nyo. Tapos, sa ganun lang na 50 pesos na pagsingil, matitikitan kayo ng 1.5, kayo rin po kang mapiperwisyo. Kaya mas mainam po na magsunod na lang po tayo. Yan nga, Mari, sabi ko nga sa iyo, wala hong mawawala sa atin kung tayo'y sumunod, no? Sumunod, unawaan lang. Huwag tayong lagi na lang tayo ang tama. No? Pairalin din natin yung pag-unawa. Halalawakan natin ang pang-unawa both. No? So ayan, sa mga mananakay, sa mga tricycle drivers o ano man ang mga pinapasada ninyo, ayan, sana maging maging mahinahon. Alam natin kung ano ba talaga ang pamasahe hanggang yung may mga kailangan bigyan natin ng discount. Sabi mo nga kanina, Mare, i-impose natin lalo na yung sa mga estudyante at sa mga senior. Yes, PWD. Yes. Yan, ha? Although ako naman, Mari, senior na rin, pero hindi naman talaga ako yung pambayad senior, hindi. Talagang yung kung And ano marunong naman tayo. Ako ganun ako. Pag alam ko na yung driver, pag sabi, saan ka po, ma'am? Pag sabi ka, hindi siya okay. Magkano bayad? Pero pag sabi ko, SM, ay, arkila ka, 50 ay. Yun, talagang hindi ako sasakay doon. Marunong naman tayo, Mari, marunong naman tayo kung ano talaga ang pangangailangan ng mga tricycle driver. Okay. Ayan na, Mari, ha? Ito, good morning po kay Mr. Rainiel Discaya de Anon sa Pasig City. Kaya ayan, kay Ma'am Rhea and kay muling Jesta kang Jesta Hardware and Jesta Sound System diyan sa Barangay Balete. Kaya kagawad nung Merciales Mendizabal sa Barangay Bihiya Magallanes, kay Den Hapon, kay Kapitan Jenrick Bulimad Cap, Gatwelson po sa agom ni Kagawad Ami nakakaanuman. Sana tumari wala namang wala namang naapektuhan sa niya. So good morning po sa gabos na mga taga Barangay
Balogo, Bacon District. No, ayan, may kapitan Kuya, ka muna. pagaling ka po sa asawa po ni Yes. Kagawad Ami. Pagaling ka Oo. po gatwel soon. Yes, kap na niya po kami na hapon ano kita kung ano yung masira mo naman na merindalon diyan. Kaya Kagawad Bolon Lagamayo Barangay Pulborista, Mare. Yes, Good morning po sa mga taga Pulborista and sa Barangay Council. Opo. Kay Kap Ruel Ramos. Good morning kay Kap Kap na kagad si Eisner. Kagawad Eisner. Parang ano yun Yes. magandang pangitain yun Kap Eisner. Kay Divinia Bachelier, kay Gloria Dakiwag, kay Jen Leo Hapio, and kay Ami Hulog Gitwelson. Ami, ano yaong kangunya sa Sordok? Opo, na-confine Get well siya. soon. And good morning kay Kagawad, nakalimutan natin. Kagawad Susan, Doliente Dangalan, kang Barangay Polborista, Kagawad June Gabito, kang Polborista. And thank you for watching. Pa-shoutout na po, June Kainzi. Thank you for watching, sir. And kay Kagawad Arnel Atienza, Yes. kang Barangay Sulukan, good morning. And kay Kagawad sa Krasmo, Kagawad Barquilla. Good afternoon. Ay, good morning, Kagawad. And of course, kaya Amang Liwanag, good morning. Yes, ang liwanag sa dilim. Kaya Ma'am Luz Kagiya. Tita Luz, Mami Luz, kang Barangay Kabidan, good morning. And kay Ma'am Tin Jesta. Barangay Del Rosario Bacon. Thank you for watching. And kay Angel Angie Sagur. Hello mga Mari, love you po. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Kay Papa Harold Darabelo. Good morning po. Yan, ano Sabi ni Mami Luz, good morning, Mami Luz, dyan sa Kabidan. And syempre, good morning kay Kapitan Sammy Rialuyo, kay Kagawad Domo, and kay Kagawad Lasay, kay Kagawad Pablo Doloiras dyan sa Kabidan. And good morning kay Jomar Coral from Antipolo. Good morning and thank you for watching. Ingat-ingat kayo. And Mari, good morning kay Kapitana Lalaine Aninipot kang Barangay Burabon. Mamaya later andyan kami sa sa inyong barangay hall. And pasalamatan na rin natin syempre sa pamumuno ni Kapitana Lalaine Aninipot, nagpapaabot po ang mga senior citizen lalo na sa indang kagawad ang may komitiba, si Kagawad Amang Liwanag. Yan, no? And of course, good morning kay Kagawad Arnel Atienza dyan sa Barangay Sulukan. Good morning yan Kagawad Arnel and sa council po sa pag-iriba po ninyo dyan kay Kagawad Barquilla. Good morning. And sa gabos po ng mga kaosh and katropa. Yes. Kay Sir Dondon sa Team Arellano. Una, good morning. Of course, kay Dondon Arellano, good morning po. Good morning po sa tuya na inaakan na syudad kay Mayor Esther Amor, kay Ma'am Rem Hernandez Hamor, and of course, kay Ma'am Mati Dimaano of Office of the City Mayor, and kay Governor Bubay Amor. Good morning po. Yes. Ayan, marana. Kaya good morning po kay Ning Coral, marhay na aga po sa Indo dyan Kagawad. Yes, good morning, marhay na aldaw man po sa imo dyan sa sitio Tabon-Tabon. Iringat po kita. Ayan, Mari, salamat naman at ay igwa na kita ngunyang kikagayon na panahon. Mainit na, Mare. Oo po. No? Yan, mainit na po digdi sa syudad kan Sorsogon. Makapamaran na si Kagawad Dantes sa iya. Yeah, maglalaba ako mamaya sa salog. Salog. Oo. At kasi sabi nga ni aduman ano mo lang labahan mo. Yan. Pag abot mo tuyo na. Yun. Kaya ayan. Manggirare kita tabi sa mga jeepney driver, ayan, maski marina ang panahon, mag-iringat po sa pag-drive. Yes. And ito, bigyan natin ito ng pagkakataon. Ang LTO Caravan, naandun po ngayon sa Castilla. Sa munisipyo kang Castilla. And good morning kay Mayor Bong Mendoza. Ito po, sa pakikipagtulungan, pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Castilla sa Land Transportation Office or LTO Region 5 ay malugod pong pinapaabot ng inyong lingkod, Mayor Bong Mendoza, na magkakaroon po ang LTO Caravan sa ngayong November. Gaganapin po sa LGU. Alas 8. Meron ngayon. Opo, good morning ngayon? kay Chief Jaja. Yeah. Meron ngayon, Mare? Yes, sa opo. Asan, hinahanap ko nga. Nakapost yun sa aking FB na meron ngayong caravan sa Castilla. Aha, ayan. Pagkakataon na po yan. Mare? Kasi, sabi nga binaba na kang binaba na po kang LTO sa indang
serbisyo. Yes, Ang sa indang pagsiservisyo. oo. Ano? Yan ang maganda. Kaya Talagang, pagkakataon na po yan. Sa mga estudyante natin dyan, bago po kayo maghawak ng manibela, siguraduhin po natin na meron po na tayong mga lisensya. Yes, of course, yan ang number one, Mari. Hindi po pwede na wala tayo niyan. Ano kasi mag-ano tayo ng nasa inyong mga kamay ang kaligtasan ng inyong mga pasahero, no? Hindi tayo basta-bastang maging barubal or kukuha tayo ng lisensya pero wala tayong alam sa batas. Wala tayong Eto, alam. November 28 ngayon hanggang 29, bukas ba? Ano po? Bukas 28, 29. Ito. Ayan, LTO Sorsogon is in the move. Nakuha ko rin. Land Transportation Office Region 5 Sorsogon District Office bring its LTO caravan to your town. Castilla Sorsogon November 28, 29, 2025. Ito pa ang mga service offered ng LTO. Free theoretical driving course or TDC. Release of motorcycle and tricycle plates backlog for 2017 and below. Processing of student permit. O ayan, yung sinasabi natin kanina sa mga student. Ano po? Renewal of driver's license para hindi na po kayo pumunta ng opisina papuntang Sorsogon. Mismo na po ang LTO office sa Sorsogon District ang pupunta sa inyong mga lugar. Ito po, renewal of driver's license, motor vehicle inspection and registration. Don't miss this chance to process your LTO transaction without traveling far. Together, let's make road safety and responsible driving and more accessible to every Sorsoganon. Ayan. Thank you so much and good morning kay Chief Jaja Bulaños Mendoza. And good morning kay Chief Arlet Logroño dyan sa Erosin. Ano po? Good morning. Yan, Mari, ang ganda ng ngayon ng serbisyo ng LTO. Sila na mismo ang bumababa sa mga barangay or sa mga munisipyo. So wala na ho tayong rason na hindi tayo kukuha ng lisensya. Nandiyan na po inaano na sa atin. Kumbaga isusubo na lang natin, no? So pagkakataon na po yan ng mga taga Castilla. Yes, hindi lang yan. Ito pa ang magandang itong mga good news. Meron silang free theoretical driving course or TDC. Medyo rin may kamahalan din to na driving theoretical driving course. Ayan. Yes, and congratulations po sa LTO. And of course, Mari, meron pa tayong i-congratulate na another government agency na ibinababa ang serbisyo. Yes. Itong COMELEC. Yes. So, ang COMELEC, sa mga taga, if I'm not mistaken, kung si Say po ang taga Rawis, please, and kay Kapitan Roda, baka nakikinig or nanonood sa atin ngayon. Tama ba, Tabi? Sa December 5, magkakaroon po sa inyo dyan ng COMELEC registration. So, makisuyo man po kung sino po ang nanonood dyan sa Barangay Rawis or sa Barangay, kung yung nakakakilala kay Kaproda, kung tama po ako, na December 5 po, magkakaroon ng satellite registration dyan sa Barangay Rawis. And saan po ang venue, no? So, ayan, abangan po natin yan, para at least yung mga adjacent barangays, parehas ng Del Rosario, Santa Cruz, Santo Domingo, and of course, pati ang mga taga-Balita, pwede kayong pumunta dyan, at least, maski pa paano, may pamasahe, pero konti na lang, no? Yan, pwede tayong maglakad, para mag-exercise. So, punta po kayo dyan sa Barangay Rawis, sa Bacon. And of course, good morning kay Bing Logroño C, all the way from Muntinlupa City. Good morning, thank you for watching. And syempre, good morning kay Ma'am Tisay Partida dyan sa Austin, Texas. Thank you for watching. Baka may mga nakalimutan pa tayo. Ayan, Mari, hahanap buhay. I-greet muna natin ang ating mga late viewers. Po? Sige, Mari. Ayan. Ano na lang. Si Kapitan Lalaine Aninipot. Merong sa atin message. Monday na lang daw po papaharo. Ay, ang Christmas message. Opo. Ay, okay. Super busy. Si siguro mag-Christmas message din itong mag-asawa. Si Mama Jem and si Papa Muling Jesta. Yan. Papa Muling and Mama Jem, mamaya mag-usap tayo. Good morning sa mga taga Borgosinian Youth Club dyan sa Barangay Burabot. Yan, no? And of course, si Kapitan Jenrick Bolimakap,
mamaya po pwede kang mag po sa mag-greet sa Christmas greetings no sa mga taga Barangay Balogo, no? Kasi sabi nga ang Pasko is para sa lahat. No? Hindi lang po para sa bata. Yes. Mare, and of course, ngayon, anin ko na itong pagkakataon. Mare? Ngayon pa lang po gusto ko na magpasalamat po doon sa nagpadala ng napakadami pong nakabalot na Christmas gift. Yun po ay paghahanda natin para po sa ating gift giving ngayong December 22 sa mga bata po yan dyan sa Barangay Balete. Lahat po ng bata dyan sa Barangay Balete from 2 years old to 10 years old. Lahat ho kayo may gift galing po sa inyong abang lingkod. Yes. Which is, Mari, ginagawa natin or yes. for the past 8 years. Yearly. For the past 8 years na yan. So, ayan. Ang gift giving natin. So, bali ako wala pang exact na araw kasi di pa natin nakakausap ang daycare workers, Barangay Kabidan, Almendras, Burabod. I think Burabod is 28 ang Burgos kasi New Year ko yung ginagawa pero masanaga po ako kaya medyo ibababa natin ang pagbibigay ng gift giving. And sa Talisay makikipag-coordinate pa rin tayo kay partner Jojo kung kailan din sa Talisay ang gift giving natin. Ayan, salamat po. Thank you Lord. Sa akin 6 na taon na rin natin na yearly ginagawa ang pagbibigay ng kasiyahan para sa mga bata. Opo. Kasi ito Mari, kaya natin ito ginagawa lalo sa akin lubos ako nagpapasalamat sa mga blessings na ibinibigay sa atin, no? And kayo naman po sa maliit or malaki man po yan na amount. Pag pinag-isip, yan. Makakabuo tayo or makakabigay tayo sa napakaraming bata. Last year, Mare, yung sobra ko nakarating ng sitio Cristo Rey dyan sa Barangay Santo Niño Bacon. No? So ngayon iniisip ko naman, Mare, pinag-iisipan ko kung saan ko naman saang barangay ko naman siya dadalhin if in case na magsobra po tayo. So ayan, thank you so much po doon sa ating sa nagpadala po ng cash last week. Ayaw ho ninyo magpabanggit ng pangalan. Basta ang masasabi ko na lang po, God bless, Merry Christmas. Sana po lagi kayong biniblessed. No? Kasi sabi nga natin, ang pag-share natin hindi po para sa atin, kundi para sa mga bata na kung saan sa kanila po talaga dapat nararapat ibigay ang tunay na diwa ng Pasko. And syempre, maraming salamat po sa mga lubos na nagtitiwala sa atin at sa lamatulong po sa may mga gininto ang puso na always sa mga friends natin sa pag-support. Yes. Lalo sa mga friendship natin na hindi nagsasawa yearly. Maraming salamat sa inyo sa tiwala. Yes. And mamaya, Mare, alas 8 hanggang alas 12 andyan po ang Kindness Station sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Meron ng activities ang grupo. Yeah, congratulations po sa inyo. And of course, Mari, teka lang, good morning kay ang pinakamagayon po kan Barangay Santo Niño Bacon, si Eva Umali. Good morning, Maring Eva. Kumusta sa imong gayon and kumusta ang mga taga Santo Niño? Of course, kay Kapitan, ayan na si Doc, kay Kapitan Noli Di Maano and sa iyang esposa po, si Ma'am Gina. Kumaring Gina Juneda. So ayan, Mari, Ito na ang aming guest for today, si Dr. Jose Maria Alindugan kang City Veterinary Office. Magbahanap buhay po muna na kami ng ilang sandali. Wag po kayo maglilipat, magbabalik po kami as a promise po namin sa inyo. Makakasama namin ngayong umagang ito si Dr. Jose Maria. Ang gwapo po na Dr. City Veterinary Office. Thank you so much mga kaagapay sa umaga. Magbabalik po ang iyong... This program is being brought to you by JFA Medical Specialty Clinic located at Maharlika Highway, Barangay Road, Balogan, Sorsogon City. Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Pure Statics, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Sorsogon Nature Adventure Park Incorporated, Victorino Bitong Dario.
GSAC Hotel is a perfect option when you and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Paano bayaran ang Sureko 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Sureko 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Sureko 2 bill. Benamanong programa sa umaga.
Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. At syempre, sabi nga natin mga kaagapay, na meron po tayong bisita. Ito na po ang aming bisita, si Dr. Jose Maria G. Alindugan, ang City Veterinarian po. Yan, good morning, Doc, and welcome po sa kaagapay sa umaga. Yes, good morning, Doc. Good morning, ma'am. Good morning po, sir. So, good morning po sa gabos na tagapakinig po ninyo. Yes, ayan. So, para po sa kaaraman po kang gabos, bisita niya ito ngunyan ang gwapuhunon asin doktor kang city, ang chief kang City Veterinary Office na kung saan po sa iyang ipapaliwanag sa tuya na ini po na pigbababa na ordinance kang syudad sa mga barangay bako po ini katang isip bako po ini gibukan na kapritsyo or kagustuhan kan na barangay. Kami po kita po nagsusunod kung paano po ini mai-impose dyan po sa mga barangay, lalo na po tadakulunon po ang nangyayaring mga aksidente dahil po digdi. So Doc, the phone is yours. Okay. Good morning po sa gabos na tagapakinig. So, uni pong citation ticket, last year pa po talaga po ini na-approve. Supposedly, for implementation na po ini last January. Tama. Kaya lang tama, dakulon po si mga barangay na dai pa po nagpasa sa amo ki dog registration kasi tagang ko lang po kamo ki background. Last year, September 2024, nagpa-seminar po kami regarding po sa citation ticket. So pinaliwanag po namo duman kung paano ang pag-identify ki mga stray dog, paano ang pagpaaram sa mga tagsadiri na magkakaigwa kita sin registration sa ayam, ano po ang mga kumbaga perwisyo kang mga buhi na ayam. Then at the same time po presente po palang gabos na 64 barangays with 2 representative each coming from each barangay po. So presente po duman sa pa-seminar po naton, yaon po duman ang ato butihing Mayor Esther Amor. Kaibahan niya po si Ma'am Tess Gonzales, City Councilor East District. Yaon man po duman si Treasurer po si Ma'am Nancy. Yes. Yaon po duman si Ma'am Nancy. Yaon man po duman si the late Mr. Cho Ichano, representing City Legal Council. Kasi siya man po, si Mr. Cho Ichano man po nagpaliwanag man po regarding naman po sa mga batas po, existing batas na to na nagko-cover po kay ni. So, yaon din, kung pa po, that time, day pa po, kay to retired si Doc Alex. Yes. So, yaon po siya duman. Pigpaliwanag po gabos duman na mga tungkol po sa kaining citation ticket. So, pigpaliwanag po duman gabos. Asing gabos po. Tapos, pigtagan po namo si barangay na magkakaigwa kita. Kasi, sa batas po naton, sa city ordinance po, ang dog registration po is 100 pesos. Opo, Yan po, yes. yan. May kopya ko niyan na, po. Doc po. Ito. Nasa kampo yun kasi nagsasabi kaya si iba kaya 50 pesos. So naiiling ninda so City Ordinance number 12 of 2000 series of 2008 that was already amended. So that was already amended last year. Ito Yes, meron opo. tayo dito. So amended na po 'yun. So ang dog registration po for the information of everybody is 100 pesos na po. So yun po isasabi nga ibubulsa lang ngayon, ibubulsa lang. So yan po, daiman po yung totoo. Day po kami makabulsa kaan kasi unang-una po, igwa po ina resibo. Yes, opo. Diretso po ina resibo po namo. Pagkahapon po kaan i-remit po namo yan sa City Treasury Office. Yes. So, yun po ang gobyerno po, tandaan po nato, ang gobyerno dai makasingil kung wara po yun sa ordinansa, kung wara po yun sa batas. Kasi
pag masingil kami sinwara sa ordinansa or sa batas, that is considered illegal. So, tandaan po niyo, kami dai man po namo ipapahamak ang amo profesyon, lalo na pa ako, di ko ipapahamak sa ako profesyon. Kaya kung nano po ang pigigibo namo sa opisina, gabos po yun sa batas, then kung nano man ang papatupad namo na mga ordinansa, ipapatupad lang po namo ang mga existing ordinance nato na kaipuhan ipatupad under the City Veterinary Office. So, kumbaga, ginigibo lang po naton ang trabaho nato. Di po kita nagigibo sinwara po sa batas. So, kung nano po ang programa kang lokal na gobyerno, kang national government, pigi-implement lang po naton yan sa opisina. Ngunyan, mabalik po kita duman sa citation ticket. Pigtagan po namo si barangay last year from October to December 2024 na irehistro gabos na ayam for free. Wala po babayadan. Malinaw po yun. Yaon po yun duman sa pagpa-seminar po namo last year. Kaya lang po, sadly po, bako po na barangay di po comply. Sadly po, sadly. So, yaon na sana ang pagkakataon na ma-free. So, kumbaga, isasabi ninda na so dissemination namo kulang. So, dahil po kami nagkulang. Unang-una nagpa-seminar kami sa barangay. So, gabos po yun igwa resibo. So, resibo ka, yaon digdi. So, receiving letter. So, yaon po yan digdi. So, aside from that po na nagpa-seminar kami sa barangay, from December 2024 till now, nakapirang balik na po kami sa barangay. Sa barangay, walang po, yadi na naman po si resibo kaan. Nakapirang balik. Kaya po si implementation po nato kay citation ticket, na-delay. So, bali hindi dili lang po talaga, Doc. Ngayon lang yan. Ngayon yun lang isinapuso. Matagal na po sa... Supposedly, January 2024 for full implementation. Malinaw po yun sa sinabi ko. Kasi ako po ang nag-discuss kay Inisa pa-seminar. Sa Balog. Kaya lang po, sadly po, dakol po talaga si barangay na po nagko-comply. Okay. So, kasi ang registration po talaga is dapat mangyayari at di barangay sa barangay level. Hindi nila kumbaga hindi nila na isa puso, hindi nila na Kung kami po ang aasahan sa aabuton kita pito-pito. Yes. 64 barangay ba naman? 64 barangays. Opo. Pero agawin ko po, Dok, kasi nandun ako kahapon kami ni Miss Jo sa opisina. Mayroon ang dami ring nagpaparehistro doon sa office nyo. Opo. Yes po, ma'am, kasi ginawa po kasi namin, ma'am, kami na yung nag-initiate. Kasi hindi nga inano ng barangay. Yes po. Kasi Sorsogon City has a estimated dog population of 20,000 dogs. So ang na-receive lang namin from the barangay, may nailingani kami duman, may mga barangay na nagpapasa na arama namo kasi igwa po kami record Kasi makikita man po namo kung ikaw nagpapasa ka kitultulod Yes. Kasi kami po nagbabakuna kami house to house every year. Yes. May sayo kami na barangay na binakunahan. Mag-example na lang po ako. Uning barangay A na ini. Nagpasa. So dog population na pigpasa niya is around 400 dogs. Pero so pigbabakunahan namo sa inda is 1,000 hindi nagtutugma ang So, aram namo na ini tuminangad pag dugo igwa na ayan, so nasa barangay sorry po nasa barangay po ang problema. Or kung sabihin po naton nag-survey man sindam din in the pig cover gabos. Yes. Kasi kami po aram po namo ang population sing kada barangay kaya kung madog registration po sinda araman po namo kung kami imbubuwaan o Okay. Kaya tapos niyan, Doc, kay mo ang gintataktakan san sa SOCMED, san talagang ipapa-implement na nila. Sabi po ninda, day daw po kami naglibot. Yes. So, piglibot po namin yung gabos. So, nakapirang balik kami sa barangay, naghatag po kami audio, ito po na recorded audio regarding the citation ticket para i-play sa barangay address public address system po ninda, i-play sa barangay public address system. Every time na may nag-i-invite po sa mo during barangay assembly, ang primary topic po namo is the citation ticket. Then, pag nagbibisita po kami sa mga schools, primary topic namo is the citation ticket. Then, paano po ninda sabihin na dahil kami naglilibot? So, resibo yaon po digdi. Dara ko po si resibo, dara ko po inigabos kasi kami dahil po kami nagtatrabaho na wara kay resibo.
igwa kami ka-resibo kasi in case na mga irong sa din na sitwasyon. Panduwa po, speak sa sabi ninda, day daw kami naglilibot sa anti-rabies vaccine. For the information of everybody, we have already achieved 18,000 plus dogs vaccinated against rabies. So pigtataraman po kang iba, mataram sinda na kay ngay day ka mo magbakuna ki Sabado, tayaon si tag sa diri. Tandaan po nato, ang pagpapabakuna sin ayam laban sa rabies is obligasyon kang may-ari. Yes, tama po kayo, Dok. Obligasyon po sin tag sa diri na parte ina sin pagiging responsible pet owner. Yes, So, ang importante po, si anti-rabies siya on si gobyerno kaya po itao sa indo. Ngunyan po, dahil naman po niyo pagparahulaton na bawat bagay isusubo pa po sa indo. Sad to say, ano po, Dok, na ihagawon ko, mahilig kita na yaon na gusto. Tinawaan mo na sarong kamot, gabos na hanggang so duwang kamot mo, ano mo na, susubuon mo na sana. Precisely po, ma'am. So, bako po kita arugkaan. Tandaan po nato, kami po naglilibot sa bawat barangay. Si Kagawad Dante po, kuan po kaan. Maka-attest po kaan. Ako rin thank you so much din dahil kami nakaka-avail ng yearly, free. Isingin ko lang po pala, itong nagpa-seminar po kami. Yaon man po pala duman si Maestro Apin. Good morning kayo, Mr. Apin. Si Maestro Apin, yaon po duman si Maestro Apin. Sayo po ito si Pigtap ko na para magsurmaton, representing a private animal welfare group. So, sayo po siya maka-attest siya duman. Regarding naman po sa nina pag house to house, Kagawad Dante, si Ma'am Mancera, maka-attest po sinda. Yes po. Yearly yun, di lang po kamo makakita sa syudad kang Sorsogon na naga-house to house. Kumbaga, spoiled na kigrabe, nagreklamo pa. And dagdagan ko po, bago po, halimbawa, bukas po ang libreng bakuna, 2 days or 3 days before, nagpapasabi na sinda. Nag-iikot na rin. Ewan ko lang sa ibang barangay, kasi ang barangay Almendras. Bago po kami magbakuna, 2-3 days or even 1 week, nagpapadala na po kami communication letters sa barangay kasi naghahagad po kami assistance sa mga guide po sa mga kagawad kasi silang ang nakakaalam kung sino talagang may mga aso. Kung nagsunod. Pero gustong pasalamatan ang barangay Almendras na tama po kayo, 1 day, 2 days before, nag-ikot na po mga kagawad na bukas, kung kailan ang schedule nyo, meron kayong libreng kaya anuhin nyo na mga aso nyo. Kaya salamat po noon. Maswerte po hindi sa syudad kang Sorsogon, house to house. Sa ibang lugar, igwa lang sila designated. Isang araw lang dalhin nyo doon. Si Ayam po. Hindi po sa syudad, sa sayo po yun. Ultimo, dain na pigaabot kidalugdog, naaabot po namo yan. Then sayo pa po, may nagtataram daw na badi daw pwede Sabado kasi wala sila trabaho. Di man po kamo ma-absent sin sayo kasi mana. Sabi ko nga minuto. Aparte sin pagiging responsable na tag sa diri is mabakunahan na aya mo. Yan sayo pa ma'am, may igwa po kita pigahabol po Ma'am Kaki, Sir Dante, sa pagbabakuna po igwa kita pigtatawag na herd immunity. Yes. May pigahabol po kita na herd immunity. Dapat in a certain period of time, babakunahan nato at least 80% of the dog population para ma-achieve po nato sa herd immunity. Kung magibo po kita sin vaccination na every Saturday, ang sayong taon mo po, day po kakayanon. Kasi kami po, nagbabakuna po kami perang bulan. Kasi may hiwason pa ang Sorsogon. 64 barangay. Pero kung babakunahan po, siguro mga 3 years bago na matapos ang 64 barangay. My gosh! Kung magbabakuna po kita na weekend lang. Kasi ang habol po, day man nga ni po advisable si weekend kasi ang habol, sabi ko nga ni po, ang habol natin is herd immunity. Dapat in a shortened period of time, ma-achieve nato si 80% vaccinated dog population to achieve this herd immunity. Siguro ko, kasi ako mismo, masabi siguro, agawon ko, Doc, dahil na siguro kita dapat sabihon because sa katotohanan over na nga ni sa IEC ang veterinary. The problem is nasa sa ato na kasi unang-una sabi mo nga ni Doc, may nag-suggest na Saturday na kay wala po kita sa Indo. Ika lang ba? Di ba? Kung talagang gusto may paagi. Kung may dahilan. Sabi ko nga ni po, kung dai po ka muna dumanan during the house-to-house mass rabies anti-rabies vaccination, sabi po nindo kung gusto
May paagi. May paagi. Kung habo, dakulon. Pwede yung dahilan. Dahilan. Pwede po kung hindi sinda bakunahan, pwede nila darahon si ayam duman sa opisina namo or pwede po sinda request sa opisina po namo para ma-servisan po si ayam ninda sa harong ninda sa available time po Wow, ninda. talagang spoiled. Totoo po na to, boss, para mabakunahan. Grabe. Pero iyo pa so day padanis na dakulong pa so mga reklamo. Spoiled na kamo didiki marahay. Sabi ko nga, Doc, we cannot please everybody, pero yan ginigibo ninyo, tama lang po yan, i-push ninyo yan. Ano? Kasi dakulon man, sabi nga ni, mas lamang pa rin ito na may gusto. Kasi dakulon pa kitang ihahapot kay Doc eh. Oras lang ang ano taan. Pero hindi ito magtatapos sa kailangan ka pa rin namin Hindi, next Doc. week. Baka Doc pwedeng maalaanan mo kami pagkakataon by next week. Tuesday. Kasi serious na lang natin to. Ano? Kasi dakulon talaga, Doc. Dakulon ano pa. Tapano igwa pa kami ki. Di po kita na salamat sa pag-ano ni Doc ha. Dakulon po kaya ang kahaputan. Habang ko lang gisugunin ni sarong oras next week. Doc, tawag mo kami kipagkakataon. Sa Tuesday. Apo. Para at least, Doc, ready na ang gabos na iniihapot mo na lang sa imo next week. Tanungin natin si Doc, ito Doc na citation. So, bali, ang citation ticket, kayo na po ang kasi sinabi mo kanina, dapat supposedly sa barangay yun. Yes, na dapat lang talaga kasi, isipin mo, 16 na barangay, sila lang po ang mag-ano ng citation. Kasi nung nabasa namin, halos araw-araw namin tinatopic yung problema. Kasi ang daming bumabato, ang daming mga message sa amin na problema talaga. For example, natin barangay Kambulaga, ang daming sa mga nagbe-breakfast story po, tae na nagkakalat dahil nga sa mga irresponsibleng pet owner na pinapakawalan. Talaga siguro sinasadya, sinasadya nila na... Ma'am, agawin kita ha. Opo. Napakaganda ng sinabi niyo po. Ngayon, may sasabihin po ako sa mga taga-Sorsogon. Katulong po kayo namin sa pag-i-implement nito sa papanong paraan po. Picturean niyo po yung aso, yung mga asong nasa kalye, nasa public place. Gamit po yung GPS map camera, yung merong longitude, latitude. Yun po yung gamitin nyo. Then, ilagay nyo po yung time, date, kulay ng aso, anong lugar nyo po siya nakita, tapos ilagay nyo po yung tawag nun, yung possible owner ng aso. Okay. Tapos isend nyo po sa CVO Sorsogon na Facebook po, then kami na po ang mag-validate. Huwag po kayo mag-alala, hindi nila malalaman kung sino nag-send sa amin. Sa ganung paraan po kasi, makakatulong po kayo sa amin na maalis po natin yung mga stray animal sa kalye. At the same time, maturuan natin ng leksyon ang mga irresponsible pet owner. Yes. Kasi ito, nung mabasa namin yung post nyo, talagang sobrang napapasalamat kami, Doc. Kasi halos sa araw-araw na problema sa Sorsogon yung aso. Mga na-aksidente, sabi natin, natitiway ang buhay. Kasi may mga pet owner na pag wala naman silang magagawa kung naka-aksidente yung mga aso nila. I'm sorry, may namamatay pa dahil sa aso na nabundol. Pero pag wala nang sa kanila yung aso. O di, kawawa yung pamilya na perwisyo ng aso nila. Ito po yung kahalagahan, ma'am, ng dog registration yes, kasi may kasamang picture po yan. Madali matrace kung kaninong aso yun. Kasi bigla na lang hindi sa kanila yun eh. Pag nakaka-aksidente, totoo yun po. Magalit kayo sa amin. Talaga pong Tapos, meron naman po, ito po kay Ma'am Dumitita dyan sa Kambulaga. Senior citizen to po, na everyday nag-walking. Ang dami pong stray dogs sa Rimpiolas. Nang Saturday, para sa sa akin yung picture, para masiguro ko nung Saturday, nag-walking ako, may video ako mismo. Meron po talaga, Doc, sa Rimpiolas ng mga aso. Ang umiiwas na lang yung mga nagja-jogging, nagsusumba, sila lang umiiwas kasi baka kagatin. Opo, kasi for several years, yung ginagawa po kasi natin sa Sorsogon is nanguhuli tayo ng huli. Yung pinapahirapan po natin yung mga aso. Hindi naman po nila kasalanan yun eh. Yung may mga kasalanan po dito, yung mga irresponsible pet owner sorry po nga, sinabi nga rin namin na sana na lang po yung binigay ni Gob na tantali. Hindi nagkulang yung gobyerno, nagbigay pa sa barangay. Dapat yung may-ari na lang ng mga tinalian. Opo. Ako sabi ko nga, ang dami kong itatanong kayo doon kasi walang short na tayo sa oras eh. May programa si Sir Sao. So, Doc, ako na mismo ang invite Hindi pa natin tayo ulit si Doc. tapos.
Sa next week, pwede? Doc, ano na lang, ito na lang, Doc, paki-announce na lang, Doc, itong gagawin yung sa Bacon District. Okay pa. So, magandang araw po ulit. Bukas po, bukas from 7 a.m. to 5 p.m., nandyan po kami sa Sawanga, Bacon. Magkakaroon po kami ng serbisyong veterinaryo sa baryo. Ito po ay yung programa ng City Veterinary Office na dadalhin po lahat ng ng serbisyo sa inyong barangay po para hindi nyo na po kailangan pumunta pa po dito sa Sorsogon City. So kami na po ang magdadala ng serbisyo. So meron po tayo diyang spay and neuter, deworming, anti-rabies vaccine, magkakaroon din tayo ng dog registration dyan. Kasama rin po sa serbisyohan natin yung mga alaga nyong hayop kagaya ng baka, kalabaw, kambing, tupa. So magdi-deworm din tayo, magbibigay ng vitamins. So kung baga andyan po kami, magkakaroon kami ng animal health caravan po sa Barangay Sawanga. So invited po lahat, kahit hindi po kayo taga Barangay Sawanga, kung kaya nyo po dalhin yung hayop nyo doon, yung aso nyo, invited po kayo. Ayan, sa mga taga Bacon District, sa mga kapitbahay ng Sawanga, ito na pong pagkakataon nyo na makapag-avail kayo ng libreng serbisyo. Ano po, hindi lang aso, sabi ni Doc, pati pusa, kalabaw, lahat ng makahayupan. Ayan. And Doc, yung sa 25th anniversary naman, ang pagkakalam ko meron kayong activities. Yes po, apo. This coming December 17 po. 17. Apo, during po ng celebration po ng 25th anniversary po ng City of Sorsogon, in cooperation po with the City Tourism Office. And syempre po, ito po ay handog po sa atin ni Mayor Esther Amor. Magkakaroon po tayo ng dog show po. Pet show po pala, kasi hindi lang po para sa aso. Pwede po pusa, pwede sa ibon, pwede kayong sumali. Kung may ahas kayo, pwede nyong isali. So, open po to sa lahat. Kahit competition po yun. Yes po, may mga prizes po tayo dito. Merong 3,000 pesos, may 5,000 pesos, may 10,000 pesos po na prizes. With costume yung mga alaga natin? Yes po, opo. Wow. Sa susunod po, kung sa pag-guest ko naman po dito, ididiscuss po natin si Dog Show po natin. Kasi ito naman po ay kumbaga handog po sa atin ni Mayor ngayong darating na Pasko po. Yes po. Yes. Itong pag-invite namin sa iyo, Doc, hapiyaw pa lang to, ha? Yes, ang dami pa natin, sa totoo lang. Marami pong katanungan ng ating mga viewers. Para sa kalinawan. Nag-anuan tayo sa oras dahil nga naano natin si Sir Sao. Hindi, si Sir Sao may program. Si Sir, ang daming katanungan ang mga taga Sorsogon City. Kaya kayang-kaya ini dahil Diyos ko si Doc pa. Maski ako mismo may tatanong kay Doc kasi talagang problema ito sa lahat. No? So, ayan na, Doc. Huwag ka magsasawa, asahan namin kayo sa Tuesday po. 11 agahan. O 7. Opo, para marami tayong pag-usapan. Doc, kasi para naman hanggang 8. Kasi ang dami pong nagtatanong. Para sa mga agam-agam po nyo, sa mga nagtatanong regarding po ito, nasagot na po ni Doc kanina regarding po sa registration na 100. Kasi kasalanan naman po natin, nagbigay sila sa barangay ng free. Si barangay naman, parang hindi sinapuso ito Kaya ngayon po, talagang desidido dahil nga sa very alarming na problema natin sa mga dog natin na nandyan sa kalsada. Tsaka para malesen naman, Dok, ang mga nagpapa-inject ng sayang po ng budget. Sa totoo lang po talaga, ang laki po talaga ginagastos ng city government po sa anti-rabies. Po? Preventable naman po sana to. Kaya lang madami po talaga kasing irresponsible pet owner. Darating tayo dyan sabi ko nga sa'yo, Mari, hindi muna ngayon. Kasi step by step muna ang gagawin natin. Anong muna yon, pahapyaw ni Doc. No? So, ayan. Ayan, salamaton po, Doc, sa oras na tinaw nyo. Next week po, magkita-kita po ulit tayo. And mga kaagapay sa Umaga, wag pong kayo maglilipat. Abangan nyo pong programa ni Mr. Sauro Amistoso, ang Ora mismo. Doc, thank you so much. Baka may gusto ka pong batiin sa mga kasamahan nyo po. So, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pag-imbita nyo dito. So, malaking bagay po to sa City Veterinary Office para maipabot po namin yung aming mga programa po. So, again po, maraming salamat po. Yes, ito naman po si Kagawad Dante Jata. Thank you so much. Doc, see you next week. Yes, at ito po ang inyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa Indo. Thank you, Doc. Buena Manong programa sa umaga.
talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.